Friend to all, enemy to none. Yan yung tumatak sa isip ko na sinabi ni PBBM when it comes to his foreign relations. As much as possible, kaibigan tayo ng lahat ng bansa. At ang sinasabi ng ating presidente sa foreign relations na hindi naiintindihan ito ng ibang tao napakaraming sektor ng relasyon. Hindi lang maritime, nandiyan ang agriculture, nandiyan ang industry, nandiyan ang manufacturing, nandiyan ang tourism, nandiyan ang medical. Napakaraming sektor ng isang relasyon sa pagitan ng isang bansa, partikular ng Pilipinas at ng ibang bansa. Dito, napaisip tayo, why not tumulong tayo para isulong itong people-to-people exchange at mapatibay ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa sa pamamagitan po ng dialogo. At nabigyan tayo ka-coffee ng pagkakataon, actually isa itong pribilehiyo na mapasama tayo ka-coffee sa grupo ng mga content creators mula sa ASEAN, Association of Southeast Asian Nations at China, na mag-gather sa isang conference at pag-usapan ang ilang mga mahalagang usapin. Maswerte tayo at nakadalo tayo sa 2024 UCC Understanding China Conference. Kasama natin dito yung mga content creator mula sa Lao PDR. Meron din po mula sa Thailand. Meron mula sa Myanmar. Meron mula sa Malaysia at China, and of course tayo sa Pilipinas. Maswerte tayo dyan. At makapag-raise tayo ng ating mga concerns dyan, marinig din po kung ano yung mga initiatives when it comes to modernization dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. At pinag-usapan din natin kung paano tayo mag-work harmoniously regardless kung mayamang bansa ka o mahirap na bansa ka, dahil lahat naman tayo papunta dyan sa modernization. So isang malaking opportunity ito ka-coffee para sa isang Pilipino na isang content creator. This is Is from Malaysia. Hi everyone, sir. So what are you expecting for this event? Yeah, I hope that I can doing well to give a speech today in front of a lot of people back there, and I believe there's a very important and also very knowledgeable people. I hope that me and Joey Joe can do well. We have friends from Myanmar. Myanmar, yeah. Sir, kindly greet our viewers. Hello. So introduce your blog, what do you do, and your channel also. Yes, I'm a travel blogger from Myanmar. My blog is like Tiha the Traveler. That Tiha is Ming Lion in Myanmar, Burmese language. Okay, so you've been to the Philippines, sir? Sure. What places did you visit? Actually, like 2 months ago. So I've been to Manila, Boracay, and Cebu. How was your experience? Amazing. I love Pinoy, and I mean all the Pinoy, Pinays, and yeah, I love also the beaches, and I know I love a lot of things from Philippines. Yeah. Hi Philippines! Swadee krap! So experience natin dyan, sa pagpunta natin dyan, nakita rin natin, kasi parte ng event, yung pagbisita sa iba't ibang tourist attractions, which is magandang opportunity din. Kasi understanding the roots, pag-unawa sa mga pinagmulan, pag-unawa sa kultura, at ganoon din, maunawaan din nila yung ating kultura para magkakasundo tayo. Mutual understanding. Yan ang ating isinusulong. At magandang pagkakataon yan na experience natin ang kanilang kultura. Marami-rami din tayo mga pinuntahan dyan. Yung mga ganitong activities, sa tuwing magkakaroon po ng official visit, ang kahit anong administrasyon, previous administration or current administration, yung mga delegations, they get to experience this kind of activities. Maranasan ang kultura. Parte ng kultura ang food, dances, music, at kung ano paman. Ginagawa yan ng bawat delegations. Maswerte din tayo na maranasan natin yan. Kabilang na dyan yung pagpunta natin sa Yao Village. Hello! Ako, napakaganda ng experience na to dito sa Yao Village na yan, at may mga seremonya sila dyan na atin ding nasubukan. Maganda kasi ang klima ng panahon na yan ka-coffee, 16 degrees Celsius, so medyo malamig-lamig yan ka-coffee, at syempre mainit, may mga hawak kami dyan ng mga torch dahil parte yan ng Torch Festival. Napakagandang experience yan. Maranasan din natin at mas maunawaan natin sila ng mainam. Pinasyalan din natin ang ilang museo at higit nating naunawaan ang kanilang pinagmulan na in fact meron ding similarities sa mga Pilipino sa ating kasaysayan. Pinasyalan din natin itong Konjac Farm. Wala tayo niyan dito sa Pilipinas Itong konjac na marami palang produkto ang pwede mong magawa mula sa isang ganitong klase ng root crop
Para siyang kamote, kung titignan mo, pero marami kang pwedeng magawa. Rich in fiber. So kung ikaw ay diabetic, masarap itong kainin at saka healthy kasi siya, na marami siyang nutritions na pwedeng ibigay sa atin. At marami kang pwedeng magawa out of this product. No? Pwede ka makagawa ng mga noodles, pwede ka makagawa ng face mask, pwede ka makagawa ng coffee. Napakarami. Out of konjac ka coffee at ang mura nila. Importante din yung pagbisita sa isang energy farm, sa isang planta kung saan nag-generate ito ng kuryente. At ka-coffee, kung nakikita mo yung lawak, di ba? Imaginein mo yung lawak na yan, puro solar panels yan. At sa tuwing magkakaroon po ng spring, imaginein mo, napupuno ng bulaklak yan. Ang tawagan nila Sea of Flowers, no? Kaya, yun ay isa sa dahilan kung bakit pinapasyalan ng mga turista. Imaginein mo, ang multi-purpose ito. Nakakatulong ka na mag-generate ng electricity. Kaya sobrang mura ng kuryente dito eh. Pangalawa, nakakatulong sa farming, sa agriculture. Pangatlo, tourism. Diba? Sobrang efficient ng style. I think, isa ito sa mga best practices na dapat ina-adapt natin sa Pilipinas. Sabi nga ng kasama namin kanina, si Miss Cici, no? Perfect ito sa Pilipinas dahil tropical country. Mainit sa Pilipinas, di ba? Kailangan natin mag-invest into power plants. At the same time, makatulong sa agriculture. At the same time, makatulong sa tourism. It boosts the tourism. Di ba? Napakaraming pwede natin gawin para sa pag-asenso. Ang realization ko dito, itong mga best practices, dapat tayong mga Pilipino, hindi tayo humihinto dyan sa kung ano man ang meron tayo. Maraming best practices, maraming teknolohiya na pwede nating i-apply sa sarili natin at makinabang tayo doon sa mga efficient na mga proseso, manufacturing, pag-generate ng kuryente at kung ano-ano pa man mula sa iba't ibang parte ng bansa. Kaya hindi dapat tayo naka-enclosed na nakasara lang tayo, dito lang tayo, Pilipinas lang tayo. Kailangan din natin matuto. Kailangan din natin makuha ang mga best practices mula sa iba't ibang bansa. We are in a globalized world. Yan ang sinasabi natin. Interconnected tayo sa isa't isa. Kaya hindi dapat tayo nakapiring lang na dito lang tayo sa Pilipinas. Isang napakagandang experience din itong pagtungo natin sa isang wellness center na pag sinabi mong wellness center, parang medical center din siya. Pero pag medical kasi more of gamutan lang eh. Hindi yung total na healing. Sa wellness center, hinahatid nila yan. Pangkabuuhan ka-coffee. Dito sa pinuntahan namin na Aqua Resort and Wellness Center, dito mo na-realize na sobrang importante ng buhay. Na parang pag stress ka, kailangan mo magpahinga. Di ba? Sinasabi natin work-life balance. Kailangan natin yan. Kung nasa Pilipinas ka, medyo limited, di ba? Bibihira tayo makarinig na merong wellness center. May mga resort siguro for leisure purposes. Pero yung wellness talaga, yung total wellness, bibihira tayo makarinig sa Pilipinas. Dito sa pinuntahan namin, kompleto ka-coffee. Wellness center talaga. Halimbawa, stress ka sa trabaho, Lunes hanggang Biyernes, punta ka dito sa wellness center, makikita mo yung bundok. Makakakain ka ng fresh na pagkain, sariwang pagkain, even yung isda, yung duck, lahat dito nire-raise yan. Kompleto ka-coffee. Sana ma-adapt natin yung ganyang kultura kasi sobrang importante ng buhay. Lalo kapag may stress ka na sa trabaho mo, di ba? So meron kang pupuntahan. Ito grabe, yung hangin, yung weather, ang oras natin ngayon 2 o'clock ng hapon, napakaganda ng panahon. Relaxing talaga to. Sana magkaroon tayo ng maraming ganito sa Pilipinas din. Grabe, mamamangha ka kasi kung paano nila pre-preserve yung mga herbal medicines o yung mga traditional medicines. Kasi yung China, di ba? Magaling sila dyan sa mga herbal medicines kung paano nila pre-preserve. Actually, yung mga technique dito, pwede rin natin magamit Kasi kung makikita dyan, nasa paligid mo, iba't ibang klase ng herbal medicines yan, hundreds yan ka-coffee. Tapos kung papansinin mo, nasa jar lang siya, tapos may tubig, at mukha pa rin siyang fresh. Yang malawak na yan ka-coffee, puro tsa yan, tea plants, no? Ginigisa ka-coffee para ma-dry, tapos gaganon-ganon. 5 minutes daw yan. Sarap siya, tapos nararamdaman mo yung init, kasi mainit kasi yung kawali. Kaya may gloves ka, tapos malamig ngayon yung weather, di ba? Kaya mainit yung kawali, saktong-sakto. Tapos yung amoy, pero yung amoy niya, amoy ano pa siya, green leaves pa siya, hindi pa siya amoy tea. Parang amoy bayabas. Yun, parang familiar kayo sa bayabas. Ka-coffee, nandito tayo sa Manor Tea Lounge, isang rural area, no? At grabe, nakita natin, pangarap natin ito dati, mag-collect lang na ng tasa. Sinubukan natin before, pero mahirap siya i-sustain, no? Kung makikita mo, iisa lang yung size ng teacup, pero iba't iba yung design. Napakaganda, napakamakulay. Naiinganyo tayo na i-collect talaga ito. Alam
Alam nyo ba na ang China ang #1 trading partner ng Pilipinas? At yung mga e-bikes, di ba? Ikaw gumagamit ka ng e-bike sa Pilipinas, napakaraming e-bikes at alam mo ba na dito nang gagaling yan. So ngayong araw, actually maswerte tayo naimbitahan tayo na pasyalan yung isa sa pinakamalaking gawaan ng e-bikes dito sa China na nagsusupply ng iba't ibang klase ng sasakyan, mga e-vehicles yan, ka-coffee, which is maganda sa environment natin dahil renewable energy yung ginagamit, no? At kung makikita ninyo yung layers na yan, may 9 assembly lines. At bawat isang assembly lines, nakakagawa sila ng 1,000, more or less 1,000 na e-bikes. At sa loob ng isang araw lang 8,000 to 12,000 e-bikes yung nagagawa nila. Napakagaling, ang ganda ng sistema. Para ka lang nakapila no? Para nakakasa conveyor ka, tapos bawat isang tao, may kanya-kanya silang responsibilidad, may kanya-kanya silang ginagawa. Napakagaling, astig. Ayan, ka-coffee, nakikita nyo yung mga bisikleta? Tapos na yan, at napakabilis lang nilang ginagawa yan. Tinanong ko yung presyo, kung magkano ang bawat isa. Sabi nila, roughly daw ang presyo niya ay aabot from 16,000 pesos to 24,000. Dito po kinonvert na natin sa peso yan. Pero kapag nasa Pilipinas ka, alam nyo naman kung magkano yung presyo niyan. Aabot ng 30,000, yung iba aabot pa ng 40,000. Siyempre may gastos pa yan sa shipping So tinanong natin ka-coffee kung gaano kalayo naman yung matatakbo niyan. Ang sabi nila, once fully charged po yan, 80 to 100 kilometers yung kaya niyan takbuhin. Siyempre, magkano yung halaga nun sa kuryente? Kung dito sa China, 2 to 3 pesos lang yan. Pero kung nasa Pilipinas ka, abot ng 10 piso. Kung papasok ka lang naman sa bahay, pupunta sa opisina, and then uuwi ka, mga 3 days ka-coffee, sakto na, full charge yan. At ang maganda pa isa pa hindi mo na kinakailangan gumamit o hindi mo na kinakailangan pumunta sa charging station dahil sa bahay lang, may outlet dun, di ba? Dun mo lang siyang i-charge. Malay natin, eventually, kahit power bank, pwede mo na pala siya i-charge, pero wala pa as of the moment. Ito na, ka-coffee, subukan natin kung kaya natin to. Sana wag tayo madulas Brum! Hindi madulas lang, kaya dahan-dahan tayo, baka tayo shumemp lang. Brum, 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 brum. Generally, napakaganda ng ating pagbisita. Una, nakatulong na tayo para isulong ang mutual relations sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Diba? Yan naman ang gusto natin Friend to all, enemy to none. Yan ang prinsipyo ng ating presidente. Makipagkaibigan tayo sa lahat ng bansa. At pag-usapan ng mga sigalot ang mga issue sa pamamagitan ng diplomasya. At isang paraan din dyan ang people-to-people exchange. Napakaganda ng experience na ito. Of course, naging successful yung ating pagbisita at naging fruitful po ito sa pamamagitan po ng CMG. Kaya maraming salamat po sa buong CMG team. Of course, kay Miss Jade. Thank you so much, ma'am. At kay Kasisi. Nako, very accommodating si Kasisi. At ang ating kababayan mismo na si Mark Fitalco na nandiyan na rin po, naghahanap buhay po dyan sa China. Sir Mark, thank you. O siya, maraming salamat ka-coffee sa inyong pangunawa, sa inyong understanding at sa inyong suporta sa atin. At sana wag po kayo magbabago, no? At isulong pa natin ang pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at ang iba't ibang bansa. Kung nasa Facebook po kayo at di pa po kayo nakalike na follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee ng like and follow. Mga nasa YouTube, please like lang po ng subscribe at hit nyo na rin yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. O siya, magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.